Breaking news. Ayon sa report ng CBS News, inamin ng Iran at Syria na 5 sa mga military advisors ng Iran ang napaslang dahil sa ginawang di umano'y airstrike ng Israel. Maraming mga gusali ang nasira ayon sa CBS News dahil sa isang airstrike ng Israel. Ang mga gusaling ito ay pinaniniwalaan na pinagtataguan ng Iranian Paramilitary Revolutionary Guard. Kapwa ito ipinilabas ng Syrian official at ng Iranian officials. Ang naturang pag-atake ay isinagawa sa Syrian capital of Damascus nitong Sabado. Ang pangyayaring ito ay inilabas mismo ng media ng Syria. Ganon din ang media ng Iranian State. Ayon mismo sa Syrian Army, ang mga lugar na ito ay punong-puno ng mga bantay, maging ang mga gusali na napasabog. Subalit, napasabog pa rin at pinaniniwalaan na Israel ang may gawa at dahil sa pagsabog na ito, 5 sa mga Iranian military advisors ang napaslang. Galit na galit ngayon ang gobyerno ng Iran. Ayon sa Iran, kung sino man ang may gawa nito ay magbabayad. Ang lugar na ito at ang mga gusaling ito sa Israeli-occupied Golan Heights ay pinaulanan ng mga missiles. Subalit, walang komento ang Israel military dito. Sa makatuwid ay wala pang inamin ang Israel kung sino ang may gawa nito. Matapos ang naisagawang airstrike sa lugar na ito, nakaraan ang ilang araw, meron na namang drone strike na pumasok sa Lebanese port city of Tyre at kumitil ito ng 2 miyembro ng Hezbollah. Ang Hezbollah ay mga militanteng grupo ng Lebanon na sinusuportahan ng bansang Iran na ang layunin ay pulbusin ang mga Hudyo. Ang sinasabing napaslang na 2 miyembro ng Hezbollah ay nakasakay sa isang sasakyan habang nangyari ang isang drone strike na pinaniniwalaang galing sa Israel. Ang nagsabi na Israel daw ang may gawa nito ay ang Lebanese State News Agency kasama na ang opisyal ng grupo ng Lebanon. At tulad ng naunang pag-atake sa Syria ay wala ring inamin ang Israel. Isa sa mga 2 member ng Hezbollah ang napaslang ay si Ali Hodrudz. Sino nga ba ang taong ito? Ang taong ito ay napakalaki ng papel sa grupong Hezbollah sapagkat ang taong ito ay commander. Sa kanya nagmumula ang utos bago gumawa ng pag-atake ang Hezbollah papuntang Israel. Pinaniniwalaan na talagang target ng Israel si Hodrudz sapagkat ito ay isang malaking kawalan sa grupo ng Hezbollah. Marami ng pagkakataon na talagang mga leaders ng mga militanteng grupo ang tinatarget ng Israel. Dati na kasing nagpahayag ang Israel pagkatapos noong October 7, 2023 matapos na atakehin ng Hamas ang Israel na lahat ng leader ng Hamas kahit sa amang dako sa mundo ay kanila itong tutugisin. At kung sino mang grupo ang gagawa ng agresyon laban sa mga Hudyo ay kanila ring tutugisin. At ito na nga ang Hezbollah gumawa ng maraming pag-atake sa Israel. Gumaganti ngayon ang Israel at isa sa mga pinupuntirya ng Israel ay ang mga leader nito. Dahil kapag ang mga leader ang unang nawala ay mapaparalyze ang komunikasyon nito sa mga members. Galit na galit naman ang Iran sa nangyaring ito. Ang Iran ay sumusuporta sa Hezbollah. Ayon sa ibang mga report, Iran ang nagsusupply ng kanilang armas at kahit na pinansyal. Ang Iran naman ay sinusuportahan ng China at ng Russia. Ibig sabihin, kung anong suporta ang ibinibigay ng Iran sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis, ay may ambag dito ang Russia at ang China. At katunayan, sa ginagawang agresyon ng Houthis sa Red Sea, maraming mga barko ang kanilang sinasalakay, lalong-lalo na mga barko na nalilink sa Israel. Subalit, may mga barko na hindi nila sinasalakay. Ito ay ang mga barkong nagmumula sa Russia. Ibig sabihin, ina-acknowledge talaga ng Houthis ang Russia bilang kaibigan. Dahil nga, ang Russia ay sumusuporta sa Iran, ang Iran ay sumusuporta sa Houthis. Kinilala ng Noor News ang isa sa mga nasawi sa Damascus na ginawa ng Israel. Ang Noor News
ay pinaniniwala ang ipinagmamalaki ng Iran at ito mismo ang nagkumpirma na pumanaw ang isa sa mahalagang tao sa Iran. Ito ay si General Sadig Umizadi. Napakalaki ng posisyon ng taong ito. Maliban sa siya ay general, siya rin ang tumatayong Intelligence Deputy of the Guards Expeditionary Code Force na nasa Syria. 4 pa sa mga kasamahan nito ang na-identified. Ang mga kasamahan nitong pumanaw ay sina Hojatollah Umidbar, si Ali Agasadi at si Hossein Muhammadi, si Said Karimi at Muhammad Amin Samadi. Malalaki ang mga ranggo ng mga taong ito. Pinabulaanan naman ito ng Iranian Authority. Ayon sa kanila, ang mga taong ito ay wala daw mga ranggo taliwas sa mga ulat ng ibang mga news sapagkat sinasabi sa mga ulat na ang mga taong ito ay military advisors ng Iran. Sa katunayan, 6 pa nga raw ang napaslang, hindi na lang pinangalanan ang isa, 5 Iranian at 1 Syrian. Ang mga taong ito ay merong meeting na isinasagawa kasama ang Syrian officials. Habang nagkakaroon sila ng meeting, ang lugar na kanilang pinagmimitingan ay winasak ng airstrike na mula sa Israel. Tila ba alam ng Israel kung saan ang ibang mga officials ng kalaban? Kahit na hindi inaamin ng Iran na ang mga napaslang ay may ranggo, ayon naman sa Observatory Chief na si Rami Abdurrahman, kinumpirma niya na 3 nga rito ay mga commanders ng Iran at 4 dito ang halos hindi na makilala at nawawala dahil sa isinagawang airstrike sa lugar kung saan sila nagmimiting. Ayon naman sa Iranian Foreign Minister spokesman na si Nasser Kanaani, wala daw duda na Israel ang may gawa sa naturang airstrike. Mariin itong kinundina ang pag-ataking ito. Medyo nadulas lang ng pahayag ang spokesperson ng Iranian Foreign Minister dahil ayon sa unang ulat, hindi raw mga opisyal ang napaslang. Subalit, sa kanyang statement ay tahasan itong inamin na mga commanders nga ang napaslang. Dagdag pa niya, ang mga dugo ng mga commanders na ito ay hindi sayang. Sa kanyang pahayag, and I quote, "Without any doubt, the blood of these high-ranking martyrs will not be wasted." Maliwanag na sinabi nito na high-ranking martyrs. Dagdag pa niya, ang tiran daw ay hindi daw mananahimik dahil sa isinagawa ng Zionist. Susukli at susukli daw ang Iran dahil sa mga dugo ng mga martir na ito. Hintayin lang daw ng Israel sa tamang oras at sa tamang lugar.